iyong pag-ibig, sa iyong awa, sa kapatawaran, sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Namin alam mo, Diyos, kung ano ang aming bukas, because you hold our future. But through faith, we understand that the world was framed by your word. Maasa po kami, Ama, na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay ikaw po ang may hawak. Amin po ibabalik ang pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyong nag-iisang pangalan, aming Panganatahari, Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi, Amen. Before kayo po, Amen, kamayan mo ang iyong katabi, sabi mo, fear ends where faith begins. Amen. Fear ends where faith begins. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Usually, lahat po tayo may fear. If you could notice, lahat po ng itinanganak na bata, mga kapatid, sa mundong ito, hindi po pwedeng hindi iiyak. Kapag lumabas ang isang bata na walang tunog, tinatapik po ng doktor yung puwet ng bata, mga kapatid, para iiyak. But if we could notice, bakit umiiyak yung bata paglabas niya sa bagong mundo? Amen. Because maybe, amen, this world is full of trouble. Would you say amen? This world is full of trouble. Kaya ipinanganak kasabay ng tao yung fear. Ipinanganak, mga kapatid ko, yung takot kasama natin. But fear ends where faith begins. Kapag nag-umpisa na nananampalataya tayo, natatapos ng ating takot. Did you see, amen? At ang isa sa pinaka-kinatatakutan ng tao dito sa mundo, yung kamatayan. May mga taong hindi na siguro natatakot na mamatay kasi handa na sila. At yung iba, frustrated na sa mundo ito. Dalawa lang yun. Ano? Fear is a language the world understands. Yung takot, yun yung lingwahe ng mundo na naiintindihan. Kaya nga, yung mga hindi po natatakot, sila yung nagtatagumpay. Hindi natakot mag-start ng negosyo. Kasi pag nag-start ka ng negosyo, hindi mo alam kung may bibili. May kinausap na akong kamag-anak nila sa Jaja. Sabi ko, kapag nagtatrabaho ka, okay yun. Pero dahil meron ka namang talent, gamitin mo yung talent mo. No? Para mayroon kang maipapamana. May kausap ako. Yung trabaho, kahit gaano mo kagaling, kahit gaano mo kakasikat, Father John, kilala kang chef, hindi mo maipamana sa mga anak mo yan. Liban kung tuturuan mo silang magluto at magnegosyo ka. So fear is a language the world understands. But, nga pagsabing but faith is the language of the kingdom of God. Yung pananampalataya, yun yung lingwahe ng kaharian po ng Diyos.
Lingwahe kung saan naiintindihan ka ng Diyos. Lingwahe kung saan yun yung simula, amen, na gagabayan ka ng Diyos. Because it is impossible, Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God for without faith. Makinig kayo mabuti. Hindi po nalulugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid na mayroon tayong tinatawag na pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin, ito yung magdadala sa atin doon sa mga pinapangarap natin. Pero, yung fear natin, yung takot natin, yun din yung maghahadlang na hindi mo maabot yung mga bagay na gustong ibigay ng Diyos para sa iyo. Dahil natakot ka. Kaya nga, merong kasabihan, at the end, there is light at the end of the tunnel. Hindi mo alam, napakadilim, ano kayang mayroon dito. Di ba? Pero habang naglalakbay ka, habang tinutumbok mo yung dulo ng tunnel na yan, amen, mayroon pong liwanag. May kausap ako? Ha? Fear focuses on the storm, but faith fixes its eyes on its Savior. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 1 verse 7, fear God, for God as a spirit. For God give us a spirit not to fear, brother. Ang Diyos, mga kapatid, binigyan po tayo ng espiritu na hindi tayo dapat matatakot. But, walang pagsabing but, of power and love and self-control. Bakit? Kasi gusto kasi ng Panginoon na alisin natin yung takot natin. Remember, ang takot natin ang laging naghahadlang sa mga bagay-bagay na gusto ipagawa ng Diyos, pero dahil sa takot mo, hindi mo siya nagagawa. Natakot kang umpisahan yung mga bagay-bagay. Natakot kang baka hindi ka makapasa. Kaya ako yung tao na kapag may mga kasama akong medyo negatibo, lagi akong nag-i-encourage. Maging positibo lang tayo. Ibig sabihin, maging positibo ka, mananampalataya ka. Would you see, amen? Kasi hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu para matakot. Pero ang demonyo laging binubulong sa iyo na hindi mo kaya yan. Ay, hindi mo kaya yan. Naku, ano yan? Hindi ka magtatagumpay yan. Naku, ang dami na nagtitinda niyan. Naku, ano yan eh? Wala nang bibili niyan ngayon. Ay, ano yan? Wala nang mangyayari sa buhay mo. Hanggang ganyan ka na lang. Would you see, amen? Diba? Pero ang Diyos, binigyan tayo ng lakas ng loob. Kasi natural sa atin, nakadepende kasi tayo sa mga bagay na nakikita lang natin. Ano yung available na resources natin? Ito lang eh. Parang kusinero. Pero, kahit
May kausap ako? Ang buhay natin, mga kapatid, minsan, lagi natin iniisip, sana meron akong ganito, sana meron akong ganyan, sana ganito. Amen. Pero, ang sinabi kanina ng ating devotional leader, dapat maging kontento tayo kung ano ang mayroon tayo. Diba? Kung anong nandyan. Kasi paulit-ulit ka, sana nagiging hangin ako, sana nagiging araw ako, sana ganito ako, sana ganyan ako. Hindi ka natatapos eh. Pero kung mag-focus ka sa sarili mo, amen, lahat ng takot, lahat ng kaba, lahat ng doubt mo, amen, matatapos yan kapag nagsimula kang mananampalataya sa ating Panginoon. For God give us a spirit not of fear, but of power, and love, and self-control. Napakahalaga yun. And remember, do not compare yourself to others. Kasi mayroong para sa iyo. Maghintay ka ng para sa iyo. Nakikita mo nang pumipila ka sa buffet, yung mayroong naglalagay, hindi ka pwedeng nainggit. Bakit parang laki ng manok na binigay sa kanya? Bakit kung ka mas marami yung sabaw? Ganon yung concept natin lagi. Pero pare-pareho lang naman. Hindi ba? May kausap ako? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan na yun? Yun yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, Brother Mike, walang bayad yun. No? Walang bayad yun. Kaya sabi ng Hebrews 11:6, for it is impossible to please God for without faith. Imposibleng malugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Would you say amen? Verse 1 of Hebrews chapter 11. Now faith is the assurance of things hoped for, and the conviction of things not seen. Sa King James Version, now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Kahit hindi mo pa nakikita yung future mo, Mike, kahit hindi mo pa, amen, malinaw kung anong mayroon doon sa unahan, pero nanampalataya ka, amen, dahil yun yung requirement ng Diyos, mga kapatid ko, para malugod siya sa iyo, at para ibibigay niya ang mga bagay na ninanais mo. Napakalaga yung pananampalataya. Ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. Assurance sa mga bagay na inaasahan mo. Kasi ito yung nagiging problema natin. Do you hear me? Ang problema natin, palagi tayong tumitingin kung ano lang ang kakayahan natin. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Kaya pumapalpak tayo. Yung sinabi ni Sister Chanel, huwag natin i-filter yung mga bagay na gusto natin sabihin sa Panginoon. Wala namang bayad din. Pero alam mo ba ang nagiging problema? Kaya lang nakakasagot nito. Kahit panalangin ka na lang, hindi mo pa sinasabi. Tama, mali? Binigyan ka ng pagkakataon, manalangin, makikipag-usap sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, lahat yan ng mayroon, kasi sasagutin ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ng tayo, bakit hindi pa kayo nakakatanggap? Kasi hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi.
Did you see, amen? Mahalaga po na maintindihan natin. Fear does not come from God. Yung takot ay hindi po galing yan sa Diyos. Minsan marami tayong fear. At kapag nag-umpisa kang natatakot, mga kapatid ko, doon po kumikilos ang demonyo. Subukan mo. Kahit wala naman. Kahit naintindihan mo naman, multo. Yung multo, parang hangin yan. Multo, hindi mo makikita. Pero dahil natatakot ka, kahit pusa yun, kahit kumangin nyo lang, natamaan ng electric pad, kung ano-ano, bawat galaw ng electric pad, gumagalaw yung kortina, at natutulog ka, gumagalaw yung kortina. Sabi nga ni Pastor Will, nung binisita ata ko ni David. Dito natutulog yung si David. Ito yung huling lugar kung saan siya umalis before namatay si David. At posibleng katabi niyo siya ngayon. Faith. Lang pag sabihin, faith. Fear ends where faith begins. Ang pananampalataya, napakahalaga. Why? Because fear, kung mayroon kang takot, mga kapatid, it paralyzes. It magnifies problems. Kapag may takot ka, kahit napakaliit ng problema mo, lumalaki. Minamagnify mo. Kaya nga nung nagkasakit ako, hinahanap ko yung taong mas malala pa ang sakit sa akin. Pinuntahan ko, buhay pa yun si Sir Rem, si Pastor Rem, Gamayon. Sabi ko, punta tayo, nagpa-check up kami, after nagpa-check up, ating tingnan mo, anong resulta niya. Pumunta tayo doon kayo. So, before ba lang ako mamatay, makita kami ulit. Alam niyo bakit lumakas ako? Kasi nung sinabi ko, Sir, 380 yung sugar. Maliit naman yan, 500 ka sa akin. Sir, yung creatinine ko, 400. Sa akin ka, 700. Hindi ko alam kung nag-exaggerate siya. Tapos nilulutuan niya ako. Siyempre, kakasama ko yung kumain. Sa kanya, bawal yung mga sausawan, tuyo, suka. Pinagbawal sa kanya yun. Eh siyempre, sa akin din bawal. Kasi sa kanya, 30% na lang yung puso niya. Yung baga niya, kalahati na lang yung baga niya. May diabetes, mayroong mataas ang creatinine, high blood, lahat na nandoon sa kanya. Pero nung nagsausawan siya, sabi ng asawa niya, pa, di ba bawal siya? Bawal. Ganun kaya lang yan. Pakyan naman, buhay ko to. Ganun din naman, magsasawan ka, mamamatay. Hindi ka magsasawan, mamamatay. Magsasawa ka lang. Eh no, nauna siya, patay na siya. Pero, nakakatulong sa akin yun na nawala yung takot ko. Kasi kinatatakutan ko, pag namatay ako nito, Sister Jaja, mag-asawa ng Amerikano to. Yung mga anak ko, makakalimutan na ako nito.
Gano'n naman, pag namatay ka, tingnan, kahit na may kapatid kayo, magulang na namatay na, araw-araw niyo bang naalala? Minsan nga, pati birthday niya. Wala na, limot ko na eh. Di ba alala niyo? Ano ang birthday nung ano? Tama, mali. Kasi wala na yung patay na yun. Oo, mahal natin sa buhay, pero nakakalimutan mo talaga. Kasi gano'n ang buhay. Pero kapag may pananampalataya ka mga kapatid, dito po nag-uumpisa yung tagumpay. Faith begins where human control ends. Nagsimula mga kapatid ko, amen, na matapos yung control natin kapag tayo po ay nananampalataya. Would you say amen? Kasi bakit tayo nahihirapan? Bakit tayo nabibigatan? Kasi kinokontrol natin sa sarili natin yung mga bagay-bagay. Hindi ba mo kailangan kontrolon? Hindi mo kaya, mga kapatid. Isipin nyo na lang. Bigyan ko kayo ng verse. Yung sunod na verse yan, kaya mo makapakita rin, Hebrews 11, huwag yan, wala dyan. Kasi nag-a-adlib kasi ako. Hebrews 11, verse 2. Ayan, tingnan natin. Yan, basahin natin. Tagalog? Tagalog na Tagalog. Verse 3, verse 3. Verse 3. KJV. May KJV ba dyan? Verse 3. Tingnan, verse 3. Yeah. By faith, kapag sabing by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen are not made of things which are visible. Nakikinig kayo mabuti. Nakatayo tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. Pero, sino ang humawak sa mundo natin na lumulutang sa kawalan? Naintindihan niyo? We know about science, yung mundo natin, it will rotate 24 hours, mga kapatid ko, kaya nga mayroong gabi at araw. Habang umiikot, Brother Mike, yung mundo natin, umiikot din siya, mga kapatid ko, sa orbit doon sa sun. Pero habang umiikot yun, mga kapatid ko, paikot-ikot, ikot-ikot lang, wala tayong nakikita, mga kapatid, na mayroong kamay o mayroong kable o kadina na iniikutan ng mundo natin, mga kapatid. Nalumutan lang sa kawalan. Kaya ang sabi, mga kapatid ko, ng Bible for faith, amen, we understand that the world were framed by the word of God, so that the things that are seen, yung mga bagay na nakikita natin, magiging ebidensya yun sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kasi tayo, masyado tayong nakadepende sa sarili natin. Faith begins where human control ends. When everything is clear, faith is not required. But when uncertainty rises, faith rises higher.
ng ibang kwento na to. Matthew chapter 11, verse 27. Yung kwento na ito, mga kapatid, we know the whole story about Peter. Si Peter, mga kapatid, yung leader of the band, siya yung parang pinuno ng mga apostolis, mga kapatid. Dumating yung problema sa buhay nila. Nasa bangka sila. Makinig kayo mabuti. Sumakay sila sa bangka. After po, nagpakain ang Panginoon ng libo-libong mga tao sa 2 isda lang at 5 tinapay. After po, ang Diyos ng milagro ng mga bulag na nakakita, lumpo na nakakalakad, amen, kung ano-anong sakit ang pinagaling ng Panginoon, pinasakay ng Panginoon ang kanyang mga apostoles doon sa bangka. And half the way, habang naglalakad sila naglalakbay sila mga kapatid ko, doon sa bangka, mga kapatid, amen, sinalubong sila ng malakas na bagyo. At makinig kayo mabuti, si Peter dapat aral, mga kapatid ko. Si Peter dapat, amen, hindi dapat natatakot sa bagyo. Kasi araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Bilang isang mangingisda, alam na niya ilang bagyo na ang kanyang sinasalubong, mga kapatid ko. Habang sila ay nangingisda at the time, mula siguro bata pa siya, hanggang lumaki na siya. Amen, ulit-ulit na yung ginagawa niya. Pangingisda, may bagyo, wala, may bagyo, wala, mga kapatid ko. But here comes, noong sila'y naglalakbay, nakalimutan ni Peter, mga kapatid, amen, na mayroon pala siyang Panginoon, na habang naglalakbay sila, amen, sinalubong sila ng bagyo, biglang natakot si Pedro. Diba? Parang si Brother Sinon yan. Diba? Natirikan. Takot na takot. Anong gagawin ko? Nakalimutan niya na may kamigo siya. Nakalimutan niya na may mga tools siya sa sasakyan. Anong gagawin ko? Noong sila ay natatakot, kinabahan, biglang pumunta ang Panginoon. Pero hindi nila na-recognize. Alam niyo bakit? Sino bang tao na naglalakad sa tubig? Anong sabi nila? Multo. Espiritu Santo. Ito na to, multo na to. Nagkagulo sila. Ito na to, sinusundo na ako. Di ba pag malapit daw ang mamamatay? Oo, nandito na yung lolo ko. Ang kapatid ko nandito na, sinusundo na ako. Eh lalo kang namamatay. Pinanood ka namin yung interview ni Joko Diaz. Yung nakaratay daw yung si Paquito Diaz, may sakit. Sabi doon ng asawa niya, sa kanila Joko, ano yung tinitingnan mo dyan sa kabila? Sa pintuan. Sabi doon yung Paquito Diaz, si Romy. May Romy Diaz. Sinusundo na. Sumama ka. Tapos sabi ng kanyang asawa at mga anak, sasama ka? Hindi ako sasama. Mamaya-maya, tinititigan niyo yung dito sa kabila. Daddy, bakit tumititig ka dyan? Sino nandyan? Si manager. Ang tawag nila kay EPG noon, kay Fernando po, manager. Diba? Kahit naman si Amay Bisaya, ang tawag niya kay Fernando po, manager, si manager. Nung tinanong siya ng asawa niya, sasama ka ba kay manager? Siyempre, si manager yan. Patay. Diba kapag natatakot tayo, may sakit ka,
ka, may kung ano ka. Nakakakita ka na raw ng ano, parang sinusundo ka. Sino nakakita ka na may sinusundo ka na? Wala ka naman. Ay, si Brother Sino. Ako nung nagkasakit ako kung sino-sino na nakikita ko eh. Sabi ko, pinapauwi ko eh. Sinusundo ako ni Roy, yung barkada ko. Dapat si Papa. Gano'n. Pag mamapit ka na palang mamatay, sinusundo ka. Kaya dito, ang sabi ni Jesus Christ, noong humingi sila ng tulong, but immediately Jesus spoke to them saying, "Take heart! It is I! Do not be afraid." Ako to, hindi ako mundo! Nandito ako para tulungan kayo! Nandito ako! Kasi kapag may problema ka, Brother John, may mga pagsuko ka, may sitwasyon ka, minsan nagpa-bad trip ka, lahat kung ano-ano na lang maiisip mo. Lalo na kapag natatakot ka. Pag naumpisahan mong natakot, wala na. Kahit hangin, lalo na ngayon, malamig na mga hangin, ako tayo, malamig ako. Baka natatay ka lang. Ang lamig. Di malamig naman talaga na. Siyempre, paggabi, malamig din eh. Kami ni Jesus Christ, take heart. Huwag kayo matakot. Ako ito. And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Request din siya, Peter. Kung talagang totoo ka, ikaw yan. Ay, tulutan mo naman na. Pagpalain ako. Amen. May kausap ako? Sino ba nag-pray na gano'n? Totoo ka ba talaga, Panginoon? Patikmin mo naman ako ng langit. Sino nag-pray? Anong problema? Hindi ka nag-pray. Puro lang kayo reklamo. Pray din pag may time. May kausap ako. Diba kahit naiihi ako. Before ko yung pipray mo, salamat Panginoon na kagising pa ako. May mga iba hindi na nakaihi. Yung ninong ko si Bukubo, abang umiihi kami ni Pastor Ray, doon sa Ipugaw. Doon kami galing sa Ipugaw ng karang araw. Sabi niya, matindi yun si Brother Bukubo. Sabi, bakit rin? Habang umiihi, nagpapasalamat sa Panginoon. Ha? Huwag gawin ko kaya yun. Sabi niya, Pastor Ray, habang umiihi ka, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Opo, sabi ni Pastor Ray. Alam mo bakit, Pastor Ray? Kasi may mga tao hindi na nakakaihi. Nagkasakit ka sa bato, karoon ka ng kidney failure, iiyak ka kapag sa isang buwan may pumapatak na ihi sa iyo. Ako nga, 7 days lang, hindi maka-ihi, hindi makapupo eh. Nagpasak-pasak na yung katawan ko eh. Nanaso na yung dugo ko eh. Hawas mo yan. Eh kung hindi malinis yung dugo mo, mamamatay ka, kaya lang i-dialysis yung tao. Dadaan sa machine. 2 beses kada linggo, 3 beses kada linggo, hanggang magiging kahoy ka, para ka ng kahoy. Tutuyo yung ano mo, lalaki yung ugat mo. Yun ang mangyayari. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw talaga yan, pahintulutan mo ako, pupunta ako dyan. May kausap ako mga kapatid. Kung talagang totoo ka na pinaglingkuran ko, pahintulutan mo naman, Panginoon, pagpalain mo naman ako, ibigay mo naman yung kahilingan ko. For the very first time, before mo na kumama tayo. Mag-request ba kayo ng ganyan? Ha? Kasi minsan,
minsan marami tayong request, marami tayong gusto, hindi mo natin sinasabi sa ating Panginoon. Kaya minsan huwag natin i-filter kung ano gusto natin sasabihin natin sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I wish it come. Kailan ba humindi ang Panginoon? Kapag nag-request ka sa Kanya at nakikita niya, mga kapatid, na sincere ka, totoo ka, amen, pagbigyan ka ng Panginoon. Kasi si Jesus Christ, mga kapatid, lagi niyang pinapakita. Leader siya eh. Lagi niyang pinapakita na kailangan gagawin natin ito. Makinig kayo. Si Jesus Christ naman, hindi naman niya nadala ang cross ka doon sa Calvary. Panginoon yun ha. Hindi niya nadala. Sinong nagdala? Sinong tumulong sa Kanya nung hindi na niya kaya? Kilala niyo? Si Simon. Si Simon. Tinulungan mga kapatid ko ni Simon dalhin ang cross doon sa Calvary. Kaya Calvary, tinawag na Calvary yun because that is the place of skull. Kasi lahat ng sinisintensyahan doon, lahat ng may kasalanan doon pinapatay. At kapag namatay na, inuhulog na lang yun sa bangin, kakainin na lang yung mga ibon, kakainin na lang yung mga hayop. Wala nang libing-libing. Kaya nga si Jesus Christ, hiningi ni Mary na kami na maglibing. At dahil negosyante din si Jesus Christ, mayroon siyang kaibigan, si Joseph Arimathea, big time, doon siya nilibing sa may rolling stone. Kapag nilibing ka sa rolling stone, big time ka, parang dito sa atin, nasa heritage ka, nakamusilino. Pero pag mahirap ka lang, naranasan namin sa nilibing. Nilibing yung pastor na tatay ni Silver. Awa ako. Walang nikso. Hinukay. Tapos nun, mabigat yung kabaw, nabitawan pa yung lubid. Hindi, maayos na pagkano. Uulan na. Tinamunan na. Ganun lang tayo. Wala tayong pambili ng lupa. Sino may lupa sa Sinjang? Pareho tayo wala. Ang gagawin sa iyo, apartment. Wala kang magagawa. Alam, forever ka dyan, ilalamay. Ilibing ka, apartment. After 5 years yan, ang galing ka na dyan. Yung lahat ng mga buto, ilagay ka na doon. Kaya, kung maayos yung taga-buto mo, bungo mo, ilagay ka sa museum, swerte ka. Gawin kang exhibit. Isa kang taong Java. Kasi ganun ang tao. May kausap ako mga kapatid. And Jesus said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Can you imagine? Nung nakita nila na si Jesus Christ lumalakad sa tubig, mga kapatid, naratil sila, kinabahan sila. Kasi minsan kapag may problema ka, hindi mo ma-recognize, mga kapatid ko, yung tulong ng ating Panginoon. It is because of fear. Takot. Kaya nga, sa atin, dapat hindi tayo pwedeng magmamalaki. Kasi ang mundong ito, mga kapatid, cycle lang po. Cycle lang. May mga panahon na mayroon ka, may mga panahon na wala ka. May mga panahon na may sakit ka, may mga panahon na malusog ka rin. May mga panahon na masaya ka, may mga panahon din na malungkot ka. May kausap ako. Hindi sa lahat ng panahon nakatawa ka. Kasi kung nakatawa ka, taga-Mandaluyong ka, loob. Amen? Diba?
Kaya nga napapansin tayo pag medyo malungkot, ay, bakit ka malungkot? Pag nakakiti ka rin. Pero mayroon isang kapatiran, lagi kong naaalala yun. Kahit may problema yun, kahit may sakit yun, kahit umiiyak yun, tumatawa, nakangiti. Sino yun? Ha? Sister Trini. Pag may problema yun, nauna yun dito sa church. O kaya susunduin namin. Pagpasok ko, Pastor! No problema. Dalawa yun, kahit masaya siya, o kaya kahit malungkot siya, nakangiti. Hindi mo nga masyadong ma-recognize eh. Anong problema mo? Anong tagumpay nito? Sana gano'n, no? Kasi tayo, hindi natin kaya makipagplastikan. Kapag may problema. Hindi ako pwede pag may problema. Problema ko. Parang sagwa, no? Hindi bagay, no? Basta training bagay, eh. Oo, bagay sa training. Yung, di ba, umiiyak. Umiyakap pa yun. Sinusubukan ko nga eh. Nagagaling ako, day. Bakit ngayon ka lang tumating, ha? Hindi kaya eh. Ngiting aso. Anong pinoportray dito ni Peter ng ating Panginoon? Kaya din pala nating maglakad sa tubig. Yung mga imposibleng mga bagay pala, kaya natin. May kausap ako, kaya, nagmasabing kaya! Because fear ends where faith begins. Kapag nag-umpisa na nananampalataya tayo, ang lahat ng takot natin, mga problema, mga iniisip natin, mawawala yan, mga kapatid. Can you imagine nung sinabi naman yun, halika, punta ka dito. Wow! Can you imagine yan? Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Can you imagine? Naglalakad siya sa tubig. Don't you see him? But, lahat sabihin, but, hina, but, when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, and he cried out, Lord, save me. Kailan ka lang mamulubog? May kausap ako. Kailan ka lang mawawala sa diskarte? Kapag hindi ka na tumitingin sa ating Panginoon at tinitingnan mo na yung mga problema mo, yung sitwasyon mo, yung karamdaman mo, kapag tumitingin ka na doon, dahan-dahan kang lumulubog. Kaya hindi tayo dapat titingin, may problema kayo. Sino bang tao walang problema? Diba? May utang ka, sino bang tao walang utang? Lahat tayo mayroon. Kaya sabihin mo, bayad na yung bahay ko. O, ang mirangka mo, buwan-buwan, bayad. May kausap ako. Bayad na yung sasakyan ko, ang maintenance. Sige nga. Di ba, Brother Fred? Kaya nga, mayroon mga mekaniko. Kasi lahat ng sasakyan, kailangan ng maintenance. Nung bawat daan ko nga doon eh. Kaya Brother Kim, nagpipray ako, Panginoon, bigyan mo si Brother Kim ng pambili ng gulo. Kasi manipis na eh. Nung pagbalik ko, bago ng gulong ah. Diba? May pagpapala. Kasi buhay ka naman sa. May kausap ako.
diskarte kapag tumitingin ka na doon sa mga bagay-bagay kung saan hindi mo naman dapat tingnan. Huwag mong tingnan ang problema mo, huwag mong tingnan ang sitwasyon mo, huwag mong tingnan kung anong mayroon ka, kung ano lang ang kakayahan mo. Pero, tumawag ka sa Panginoon, Lord, save me! Kaya sabi ng Panginoon, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him and said to him, "Oh, of your little faith, what did you doubt?" Diba? Ang galing pala kapag tumawag tayo sa ating Panginoon. Immediate, mga kapatid. Sino may mga problema dito? Mula pa noon, meron na tayong problema, pero tingnan mo hanggang ngayon, nandito pa tayo. Lagi niyong tandaan, ulit-ulit ang naman ang problema. Dapat master mo na yan. May kausap ako. Huwag na tayo mag-doubt. Did you see, amen? Lagi may option ng Panginoon eh. Tayo kapag naubusan na tayo ng option, wala na. Dead end na. Tingnan mo yung mga Israelita. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang Kanaan, yung promised land, flowing with milk and honey. Can you imagine? Pag-iisipin lang na, excited sila. Punta na tayo doon. Ba't tayo maghihirap dito sa Egypt? Tara na, sama tayo Moses. But along the way, merong trouble. Di ba? Ang init, Moses. Naglalakad lang kami, ang init. Sabi ng Panginoon, tungkol Moses, itosok mo sa bato. Umabos yung tubig. Inom sila mineral water. Paggabi, ang lamig, Moses. Moses, mamatay kami sa lamig. Nagiging pillar of fire ng Panginoon para initan sila. Moses, umaga na, wala pa tayong agahan. Ano ba yan, Moses? Sabi na ng Panginoon, sabi na ni Moses sa Panginoon, Panginoon, gutom ng mga tao. Ako rin gutom na. Magpaulan ako ng mana. Mana. Reklamo na naman mga tao. Pambira ko si Moses. Lunes mana, Martes mana, Merkulis mana, Huwebes mana, puro mana. Sabi na ng Moses, Panginoon, nagreklamo, puro ka lang daw mana. Na-challenge sa Panginoon, kasi magpadala ko ng pogo. Quick sila ngayon, quick. Yes! Pista sila, quick tayo! Problema, Lunes, quick, Martes, quick, Merkulis, quick. Panginoon, ano ba to? Pagpadala ko ng cake yam. Tawag ganun eh. Hindi na ako kontento. Ganun. Pwede ka na magpari. John. Si John lang ang nakakaalam kung ano talaga ang sikreto. At saka si Pastor Willie. Meron silang nalalaman sa trabaho ko na hindi nyo alam. Immediately, he reached out his hand. Anong Tagalog ng immediately? Agad-agad. Diba? Hindi ba kayo nakakapansin? Hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Ang dami nyo ng problema pinagdadaanan. Ilang beses ka nagsasabi, wala na talaga akong silbi, wala na talaga, wala na akong pagbayad. Ilang beses ka na nagsasabi, wala ko akong pera. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin pera. Pero nandito ka pa rin. Kaya kausap ako. Ha? Ano ang sikreto ko? Pag walang-wala talaga ako, wala talaga ako magpunot. Kahit dollar na kayo, wallet ko, may dollar yan eh. Minsan, yun yung ino-operate ko. Pag wala na talaga, nag-ooperate lang ako. Pero nang palatay ko, Panginoon, yung sarili ko, i-operate ko. Sunod na linggo, grabe nakikita ng Panginoon. Yung pananampalataya ko, kahit walang naman ang sobre. Pinagpala ako. Kaya ako, kahit nawala ako,
Nag-offering ako. Paano ako mag-offering kahit wala ka? Pananampalataya. Ang pananampalataya ay ebidensya sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Pero baka linggo-linggo, pananampalataya ako. Kahit walang laman. Mag-i-expect ka ngayon. Panginoon, bakit wala? Sasabihin ng Panginoon, panay-panay ka na, isang bisis mo lang. Yung mga kagipitan lang. Nawilig ka, no? Alam nyo, ang nag-control kung bakit hindi ma-release ng Diyos yung blessing, kinig kayo. Yung faith natin. Kasi nag-doubt kami. Mayroong isang pinto. Nabasa niya sa Bible, kung mananampalataya pala ako, kayang ilipat ng Diyos ang bundok doon sa dagat. Pray siya ngayon. Ilipat mo yung bundok na yan doon sa dagat. Hallelujah! Pagbukas niya sa bintana, sabi ko na nga nandyan pa rin Hindi lumipat. Bakit hindi naman sa nanampalataya Pero isipin mo, paano ilipat yung bundok sa dagat? Language yun. Hindi naman literal yun. Hindi literal yun. Magiging literal yun, mga kapatid, kapag pumunta ka sa Singapore. Yung mga bundok sa Pilipinas, nandoon na sa Singapore. Pumunta ka ng China, yung bundok natin, nandoon na sa China. Island na nila. Nandoon na sa Japan. Pero ano ibig sabihin yun? Hindi yung literal. Huwag mong gawin literal. Kami, wait! Hindi ganun. Ibig sabihin niya, may mga bundok tayong problema. Diba? May mga malagdagat tayong mga sitwasyon. Lingwahe lang yan. Huwag mong gawin literal ang lahat ng mga bagay. So gawin natin literal. Umiiyak ang puso ko, sumisigaw. Umiiyak ko. Ang puso pala natin, mayroong mata. Sumisigaw. Mayroong bibig ang puso. Tapos sasabihin pa, ako po ay broken na broken. Imagine mo yung heart mo broken. Yung kaibigan kong pastor, dinaanan namin kahapon, patay na. Inatake sa puso. Kung gagawin natin literal, pero hindi po literal. Bakit? Kasi ang pananampalataya, ebidensya yon sa mga bagay na inaasahan mo. Sinong umaasa na pagpapalain tayo ng Panginoon? Sinong umaasa, mga kapatid, that something somehow, yung iyong pinapanalangin, ibibigay ng Panginoon? Darating yun. Huwag kang mainit. Bakit? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at pag-ibig, higit sa lahat, self-control. Diba? We need to choose faith. Just keep walking and trust God. No matter what. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magpatuloy lang natin. Huwag tayong titigil. Never give up. Never surrender. Because fear ends where faith begins. Kapag nag-umpisa na tayo mananampalataya, sasabihin na ng Panginoon, anak, ito na. Bibigay ko na sa iyo. Ba? Hindi ibig sabihin, yes! Okay na! Pwede na akong mamatay. Mayroong mga challenges sa buhay. Diba? Huwag kang huwag kang matakot.
Sabihin mo, wala. Nakwento ko sa inyo, wala ako. Naisip ko, invite ko si Pastor Ramil. Kasi may church na si Pastor Ramil, evangelist ako eh. Sabi ko, bro, sama tayo. Punta tayong Bulacan, may kawayan. Sige, excited din si Ramil. Inisip ko, jackpot. Wala akong pamasahe. Nalilibre ako. Yun pala, wala din siyang pera. Ganun na yung doktor. Saan kayo? Sabi ko, bro, ano kami yung litre ba yun? Litre, yung dulo? Litre? Papuntang dulo na ng papunta na ng Bulacan, yung ending ng bus. Diba? Litre. Sabi niya, pera, sinama mo ko dito. Wala ka ba talagang pera, bro? Pera. Mayroon ako 50 lang. Yung pamasahe nung panahon ng 28, idalawa kami. Anong gagawin natin? Tsaka kung bahala. Kausapin ko yung doktor. Akin na 50 mo. Sabi ko, Brad, mayroon akong 50. Palitre kami. Si kami. Mga pwede ba mag-preach ako dito? Pero hindi ako mangingin ng authority. Preach lang ako. Sige! Parang masama ang loob ng doktor. Preach ako mga kapatid. Salamat po sa ating konduktor, sa ating driver, pagpapalain ng ating Panginoon. Sa hapong ito, kailangan po natin mananampalataya sa ating Panginoon na kahit walang-wala ka, basta't manalig ka lang sa Panginoon, bibigyan ka niya ng pagkakataon na mayroong gagamitin upang kayo'y pagpapalain. Salamat sa ating konduktor at ating driver na kahit kulang ang aming pamasahe, pinintulutan para kaming sasakay dito. Masama yung tingin ng konduktor driver. Ito na, pagbaba natin, sasakay ka pa ng jeep, papuntang may kawayan. Sabi ko, Panginoon, ano kaya ang gagawin namin? Sa 10 piso. 10 piso. Kailangan ng, kasi 6 pesos yung pamasahe ng jeep noon eh. Sino nakaabot nun? 6 pesos yung pamasahe. Kailangan namin ng 2. 10. Sabi ko, bro, doon ka sa kabilang linya, dito ako. Titingin tayo. Talaga magpiprita ng milagro ng Panginoon. Titingin tayo. Sobrang tuwa ni Ramil. Hanggang ngayon, hindi namin makakalimutan yung pag nagsasama kami, coffee kami. Tumatawa kami, parang masiraulo. Sabi, bro, may piso! Wow! Yakapan pa kami sa dako, bro! Talagang totoo ang Panginoon! Totoo! Isa na lang, piso na lang! Wala talagang nakitang piso. Paano kaya ito? Maglakad na lang tayo, sabi ni Ramil. Hindi maglakad, malayo yun. Malayo yun. Naalala mo yung Brother Sinon, before si Nerdigia ba yun? Nakita mo? Kailan si Pastor Nerdigia? Yun siya yung pastor ng Acts before kay nag-uuna dyan, before kay Valenzuela, then kay Pistanyo. Nerdigia. Matandang pastor na yun. Pupunta yun lagi sa kaya. Waray yun. Kaya yun, bro. Siya kung bahala, kaya na 11. Kaya na 11. Okay, gagawin ako. Ano ba na, tulog ka na dyan. Andar na yun. Siyempre, dito sa kasi, sa Maynila, diba, ibibigay, abot-abot lang eh. Tapos titingin yung driver, sisigas kami yun, di ba? Kung ilan kayo. Abot-abot. Bigay ko yung 10 piso. Abot-abot. Tingin ng driver, saan? Isa lang. Sinigas ko lang isa. Siyempre sila tulog-tulog ka na.
Sinuklian ako, 4. Sabi ko sa kanya, sukli. Parang yung pangatid, paano ba walang sukli? Ka na maingay dyan. Manalangin na lang tayo. Pagdating doon, turo kami doon. Excited kami, turo. Libre na kain. Ito na ngayon, pauwi na kami, Brother Sinon. Kasi kami lang yung train ng seal group eh. Yung seal group kasi, seal grouping, tinuturo namin doon sa mga simbahan kung paano diskarte. Problema ngayon. Pauwi na kami. Siyempre, naghihintay kami ng offering. Matanda na si Pastor Piltigia. Ihatid kami ng order. Tumigay na offering. Gagawin natin dito. Sabi ko doon sa driver, yung kapatiran, sabi ko, pwede pasabi kay Pastor. Nahiya kasi kami sabihin sa kanya. Manghiram kami ng pamasahe. So, hindi pala kayo nabigyan ng offering. Hindi ka lang. Binigyan kami ng pamasahe. Ito ang problema. Alam mo, hindi mo maano eh. Hinatid kami ng owner, Brother Sinon, papunta doon sa pumutok yung gulong. Walang pera yung ano. Yung driver na kapang pera, tulak kami, tulak. Sabi niya, Pastor, pwede mo, maghiram mo na ako ng pangpabulikit dito kasi hindi ba malas mo, bro? Ito na yung last na pagsasama natin. Wala na kami kakapan. Hira ka, bro. Nakunan pa yung offering namin, 250 na nakunan pa. Siyempre, binabudget ko na yun, pang 1 week na yun. Nakunan. Sa madaling salita, nakauwi kami. May natira konti. Ito yung senaryo. Tulog na tulog kami. Tulog na tulog kami. Pinasok kami nagnanakaw. May picture ako doon na ano eh. Tinatago-tago ang picture na maliit ako. Kaysa isang picture ko na ako ng baril na na malaki ang tiyan ko, kakakain ko lang ng bibingka. Tapos yung dalawa kami natin ko yung nakikin. Nawala. Inakaw yung wallet. Kung pambihirang buhay talaga. Pero ganun pa man, nung nalaman ng kapitbahay namin na ninakawan kami. Ninakawan kami. Wallet ko. Grabe yun ko. Bakit hindi ka talaga nakagising pag looban ka? Iniisip ko kung nagising na ako nito, bugbog sarado ako. Mga kapitbahay namin, binigyan kami ng bigas. Binigyan kami ng offering. Yung nawala sa amin, sobra-sobra pa. Sabi ko kay Rami, okay siguro, sunod dalhin ko, manakawan tayo. Kumikita tayo. Ang buhay, ganun lang. Amen? Mananampalataya ka lang. Huwag kang malungkot. Diba? Mas maganda ngayon kapag may sitwasyon ka, manalangin ka. Manalangin ka. Alam niyo, may last akong ikukwento sa inyo. Ikinasal ko yung anak ni Mayor. Yung pangalan, si Marion. Dala-dala ko yung tamara. Gagamit ko yung Google. Tawag ko siya, saan ka na? I-start na yung kasal. Malapit na po. Pagdating ko, you're arrived in your destination. At walang mga ano. Yung pala minsan, kapag may nag-tag yan, nagkamali, tapos maklik mo rin yung Google, ililigaw ka. Yun, pupunta ka rin doon. Kung naligaw yung maliligaw ka rin nun. Kung pira saan kayo ito? Dumalo ako doon sa kabila. May kasalan ko, ito na kasalan. Pero yung tama raw, umuunga-unga na. Panginoon.
Anong first time sa buhay ko, pinagpipray ko yung tamaro. Panginoon, alam ko, imposible ito, pero wag mamunang. Batirikin. Kasi wala akong pera talaga, Brother Sinon. Wala. Ganun-ganun ito. Dating ko doon. Di ba pag walang gas na kung uma-una-una, hindi ko lang kasala niya. Bihis na akong ganun pa. Suot ng Amerikano pa. So, mayroon dito, mayor. Wala ko eh. Tawag ako. Sir, saan yung ano? Nandito na ako sa... Anong pangalan ng ano? Tinitingnan ko. Yung malapit sa MCX? Kung hindi pala yun, doon pala sa kabilang ano? Eksakto talaga yung tamaraw, nakaparking. Nilayo ko eh. Kasi baka makalawangan yung ibang mga... nilayo ko ngayon. Gano'n na. Nagmatsa na yung mga ano, mga ninong-ninang. Bigla akong nakapasok ako gano'n. After ng kasal. Kanina na. Kapauwi na ako. May operator. Ito naman si Mayor. Ang binigay sa aking chiki. Ano mo ba? Saan mo pababaryahan? Gabi na? Pagtihira talaga to. Pero alam mo, pag may pananampalataya ka, nagdiglang i-ano ang Panginoon. Nakita ko sa John Rios. Malalaman ni John Rios ngayon. Nandito yung kaibigan kong mayaman. Ang tingin ni John Rios sa akin, mayaman talaga ako. Ang alam pa lang, dun na eh. Sabi ko, ano kayo discarding gagawin ko dito? Sabi ko, ano ka Brad? Sa ano yun? Nagpagawa kami ng simbahan ngayon. Sabi ko, di ba world mission ka? Ito gagawin natin. Mag-donate ka. Kahit wala na ako sa grupo niya, mag-donate ka. Tapos i-post ko yun. Siyempre lahat ng mga galing talaga ni John Rios. Talagang ano, kahit wala ka sa grupo, ano, hindi oto-oto din yun eh. Talaga, may sports car na Mercedes-Benz. Ganun yung likod. Kuha sa doon sa ano, bag niya. Bandil-bandil yung pera. Sabi ko, dami pera, grabe pera mo. Ano to? Talagang nagdadala talaga ko ng pera pag may mga ganito. Grabe pera. Bilang siya gano'n. Magkano idodonate ko? 10,000 para ano? 10,000? Oo, 10,000. Sabi isip-isip ko, Panginoon, makauwi talaga ako. True story to. Ba't ako magsisunod ng impero pa ako? 10,000 bigay niya. Wow, talaga. Uwi mo. Sabi sa akin mo, puno na kasi. Dami kang maganda. Kasi gabi na. Malapit sa gasolinahan. Sa madaling salita, nakapagas ako. Ito ko sa data na nangyari. Ito na ngayon. Kinukulit na ako. Sabi na niyo, di ba kailangan mong i-post yung usapan natin? Sabi ko, Brad, ganito. Kapag i-post ko yun, maraming manghihingi sa'yo. Wow, sa John Rios pa lang, nanginigay. Di mo ko naman i-post. Ngayon, ikakat ko yan. Kapag may pangangailangan ka, Brother Efraim, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Totoo yan. Sino lang nakakaranas ng gano'n? Di ba? Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kaya idudugtong ko ito. Noong nahuli kami, nung Huwebes nila, Brother Junjun, ang Pastor Willie, may kinausap ako, may tinulungan, nag-meeting kami sa Okada. Coding pala. Sabi ko, tinara kami. Kala ko swerving. Binaba ko yung binan. Bakit? Ang problema? Sinigaan ko pang gano'n. Sabi, Sir, coding ka. Anong coding? Wednesday ngayon. Sir, Thursday ngayon. Tingnan yung kalendaryo. Sabi ko, Jun, tingnan mo nga. Sabi ni Jun. Huwebes nga, Pastor ko. Pampira. Anong kakawin natin? 152.
biglang, makinig kayo sa Panginoon. May mga panahon na talagang gagamitin yung wisdom mo. Eh siyempre, mga nanguhuli, mga nangungutong, bihira lang naman yung born again niya. Karamihan yung mga Katoliko. Biglang gumanon sa pagbukas pa lang. Nandiyan yung ano niyo, yung team leader. Siya bakit? Pare kasi ako. Pare ka sir. Di ko to eh. Magsisilang ka dyan si Pastor William sa kasiyan. Jadi, may ID ka sir or sir, meron. Pasabi sa team leader niyo. Di, pinuntahan ng MMD yung ano nila, team leader niyo. Babasahin mo yung kanilang mga sinasabi. Parang sinasabi, may nungulitin pare. Sabi ni Dr. Timlin, may nungulitin pare talaga. Parang ganun lang, ginagyan mo lang ng kwento. Pakuha yung mga papilis, pati ID. Biglang sa'yo, Pader, pasensya mo talaga, Pader. Sabi, okay lang, pasensya rin. God, be with you. Lusog ka na. Totoo yan. Eh, sabi ka ba din dyan, ikukwento ko to sa asawa ko. Mayroon pala ako na di-discover sa iyo. Wala kayong pabayad eh. Lilibre ka lang kami. Lilibre kami ng kain. Sa mga buhay, may mga panahon na akala natin sokol na tayo. Pero ang Diyos magbibigay ng pagkakataon. Iyon yung tinatawag na white lies. Yung dalawang spy, masusukol na yung dalawang spy eh. Doon kay Rahab, naawa si Rahab. Si Rahab ay isang pukpok. Isip-isip ni Rahab, baka pwede kong pagkakitaan to. Tago kayo dito. Nagtanong yung mga sundalo, may nakita ba kayo dito? Tago? Wala kami nakikita. Pero yung pagkakataon na yun na nagsisinungaling, hindi ko sinabi yung pagsisinungaling tama. May white lies. Kasi may sitwasyon eh. Ang sabi nila, wala ko nakita. Parang may papunta doon eh. Pero after noon, sinabi ng dalawang spy, maglagay ka ng tila para malalaman ng Panginoon na ikaw tumulong sa amin. Nung tumunog na yung trumpita, doon sa Jericho, lahat ng pader, pagsira, lahat ng bahay sira. Kay Rahab lang ang natitira. Anong ibig sabihin? May mga panahon sa buhay natin, mga kapatid, na kailangan natin dumiskarte. Kaya nga, kung may sipag ka, hindi po sapat ang tiyaga, kailangan ng diskarte sa tulong po ng ating Panginoon. Yung diskarte na yan, kailangan natin ng pananampalataya. At ang pananampalataya, magpuproduce ng pagpapala. Yan, mga kapatid. Tatayo tayo lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa buhay natin, hindi natin alam minsan kung ano ang future natin. Pero habang tayo po'y nananatilit na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid, tuturuan tayo ng ating Panginoon.